Kahit magkalaban noon sa politika, hindi raw bulag at hindi naninira si Naga City Mayor Leni Robredo ayon po yan sa Malacanang. Hindi raw siya gaya ng ibang tao na banat ng banat sa administrasyon at nagpapanggap pa na lingkod bayan. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Yan ang pahabol ni Palace Press Officer Claire Castro bago matapos ang Malacanang press briefing kahapon. Pinuri ng palasyo ang dating vice-presidente at dating kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapresidente noong 2022 elections na si Naga City Mayor Leni Robredo. Sa kabila kasi niyan, trabaho raw ang inaatupag nito at hindi inuuna ang politika. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Sa isang interview kay Robredo, nagpasalamat siya sa administrasyon dahil sa agresibong programa para sa mga pabahay. Giit pa ni Robredo, tila ngayon lang ito nangyari. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Matatandaang si Robredo ang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung si Mayor Leni pinasalamatan at pinuri ng Malacanang, meron namang pinatutsadahan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang. Natanong din ng palasyo tungkol sa ibinidang accomplishment report ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni Yuse Castro. Okay. Noted. Tuloy-tuloy ang mga proyekto ng gobyerno. Bukod sa mga pabahay sa Naga City, nagtutulungan din ng DPWH at lokal na pamahalaan doon para magkaroon ng mga kalsadang commuter-friendly. Dahil dyan, direktang nag-uusap sina DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Leni. Sa kabila nito, may mga nang iintriga na baka politika lang yan. Sagot ni Dizon. Trabaho lang yan. You know, we have to support all our mayors, including Mayor Leni. All out ang bibigyan nating support sa Naga, sa Maynila, sa QC, sa Pasig, sa Davao, sa lahat. Cebu, lahat. Kasi tao yan eh. Lahat naman tayo Pilipino. Nauna namang sinabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028 elections. Pero kahit ganyan na ang sinabi ng alkalde, ang Liberal Party naghahanda pa rin daw na para bang tatakbo ulit sa pagkapangulo si Robredo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.